How I Met My Pakistani Husband, Part 6. At ayun na nga, nagtatrabaho na ako sa may cleaning company, diba? At syempre, kauumpisa ko pa lang, hindi pa ako sumasahod, ay hirap na hirap pa rin kami talaga sa buhay noon. Lalo na siya, diba? Kasi nga, ikaw ba naman, 2 beses ka na offload, ay buti na lang talaga sa pangatlong pagkakataon ay nakalusot na ako. Halos lahat na talaga ng kaibigan niya, nautangan niya. Ay minsan nga, pagtatawagan niya mga kaibigan niya, hindi na siya sinasagot. Kasi nga natatakot na utangan. At dahil nga maliit lang yung sahod niya noon, tuwing sasahod siya ay halos wala nang natitira sa kanya. Pati nga pang upa sa tirahan niya. Kaya ang ginawa niya, doon na lang siya natutulog sa pinagtatrabahuhan niya sa opisina. Bawal matulog sa building na yon. Kumbaga yung building kasi na yon ay pang opisina lang talaga. Bawal yung may mga nakatira, ganun. Pero dahil nga wala na siyang pambayad, wala na siyang matuluyan, ay doon na lang siya tumuloy. Kaya pagsapit ng 10:00, ganyan, pinapatay niya na lahat ng ilaw. Hindi niya pwedeng buksan yung ilaw kasi merong guard dun eh. Doon na nga siya tumira sa opisina. Ako naman sa accommodation. Pero pag day off ko, nakikita kami. Tapos, doon din ako natutulog sa opisina. Takot na takot naman ako kasi nga, oras na mahuli kami ng guard, ay yari talaga kami. Doon talaga kami gumagawa ng milagro. Ay, huwag kayong magalit sa akin, ha? Ang inyong kapanay kasi ay dumaan din talaga sa paglalande. Buti nga mabait sa akin yung driver namin dati sa cleaning company. Pagka kunwari, day off ko bukas. Pag uwian na, pag magagawi siya dun sa may malapit sa may asawa ko sa opisina, iniyahatid niya na ako. Kaya nakakatipid ako sa pamasahe eh. Pero pagka hindi, namamasahe pa ako. Sobrang layo pa naman ang asawa ko nun sa Alcosais nakatira. Nung minsan pa nga pupuntahan ko siya, nag-abang ako ng taxi. Taxi pa talaga, ano. Naghihirap pa yan, ha? Pero nagtataxi. Ang gusto nga niya, susunduin niya pa ako, ganoon, saka kami pupunta. Sabi ko, wag na. Sabi ko, doble-dobleng gastos yan. Tayo nga wala ng pera, lalo pang gagastos. Ayan, nung sumakay ako sa taxi, Pakistani driver taxi. Aba, walang hiya ng driver talaga na yun. Nung mga panahon na ito, nakahijab pa ako, ha? Pero napakabastos talaga ng Pakistaning driver na yun. Kausap ng kausap sa akin, sinasagot ko naman kasi natatakot ako. Kasi gabi yun yung dinadaanan pa namin, madilim, ganyan, minsan. Kasi nga, sa Alcosais ako nang galing Ay, hindi pala. Sa International City, di ba yung dinadaanan doon, may lugar na madilim. Yung parang walang masyadong mga tirahan. Dadaan daw muna siya sa bahay niya, ganun. Samahan ko daw siya. Kapay sa akin Tapos, nagbibilang pa siya ng pera niya sa harapan ko. Akala niya siguro ay makukuha niya ako sa bilang-bilang niya ng pera. Wala daw problema sa pera, ganyan. Tapos, ihahatid pa daw niya ako. Wala pang bayad. Sabi ko nga ay may asawa na ako. Ang sabi ba naman sa akin ay wala daw problema kahit may asawa ako. Sabi ko nga sa kanya ay haram ka ako, nakikita ka ni Ala. Sabi ko saka lang siya huminto. Pero iba pa rin kutob ko, natatakot pa rin ako kasi nga madilim dun sa dinadaanan namin. Kaya nakakita ako na may bus stop na may nakatayong isang tao ay pinahinto ko yung sasakyan, bumaba ako. Habang nakasakay nga ako nun sa taxi, ay mini-message ko yung mga kasamahan ko sa trabaho. Kasi nga, baka kung anong mangyari sa akin, ay at least alam nila. Sinabihan nga ako ng kasamahan ko na bumaba na ako agad. Kaya nga nung nakakita ko ng bus stop, ay bumaba ako. 20 dirhams yata yung ibinayad ko nun. Hindi ko na nga kinuha yung suklay. Sinarado ko na agad yung pinto sa sobrang takot ko. Pero nung nandun ako sa bus stop, kasi parang liblib nga siya. Tapos, isa lang yung kasamahan ko doon, marami pang mga truck. Ay, takot na takot din ako. Kasi nga, isa lang yung kasamahan ko doon, lalaki pa. Baka kakamamaya kung ano rin gawin sa akin ito. Pero buti na lang talaga, wala naman. Tapos ayun, may dumating na bus. Tapos may mga nakasakay na Pinay. Yung sa may katabi ko, nakatayo lang ako Sabi ko, meron ka akong ganun, ganito. Hindi ako pinapansin. Magkikwento sana ako kasi nga, para ba maibsan yung takot ko, ganun. Kasi nga nabigla ako, dinhidma ako, kawawa ko talaga nun. Napahiya ako. Kaya simula nun, pagkagabi, hindi na ako nagtataksi. Natakot talaga ako. Dahil wala nga siyang tirahan nun, ay minsan kung saan kami nakakarating, minsan sa may dati niyang amo, yung Chinese na sinasabi ko sa inyo na nanloko sa kanya. Meron kasing juwa-juwaan yun na lokal. Marami yung paupahan. Minsan, doon kami tumutuloy. Sa Alcos naman yun. Biruin nyo, tignan nyo, layo ng binabiyahe namin, Pumayat nga ako noon nung nagtatrabaho sa cleaning company. Hindi naman siguro ako pumayat ng dahil sa trabaho. Baka pumayat ako nun sa konsumi, sa asawa ko. Na-jowa ko pa lang noon. Basta, para sa kanya, kailangan lagi kami magkita. Ganun. Alam mo yung
kahit na hirap na kayo, basta dapat magkita kayo. Kahit sabihin ko na dapat magtipid, ganyan, magtiis muna na wag magkita, ay parang hindi niya kakayanin na hindi makita yung beauty ko. Mababait lang sa akin talaga yung mga kasamahan ko nun sa trabaho sa cleaning company. Kasi syempre, dapat every day off, merong maglilinis ng tinitiran, salit-salitan. Ay sa tagal ko doon, hindi naman nila ako pinaglinis ng day off, ng Friday. Hinahayaan lang talaga nila akong maglandi nun. Tapos, nung nagtatrabaho ako sa cleaning, ay marami din pagkakataon na yung asawa ko ay pinapahinto na ako sa pagtatrabaho. Kasi nga, sa cleaning na ganyan, ay hindi talaga may iwasan yung makatagpo ka ng bastos ba na nagpapalinis. Abi ako naman, ay hanggat maaari ayokong umalis kasi imbis na may kita ako kung saan ay malaki sahod niya, di ba? Yung kayang-kaya niya akong buhayin, padala niya pamilya ko sa Pinas noong time na yun, ay bigay niya yung gusto kong kumain ng Jollibee, pakainin niya ako, di ba? Kasi hindi niya naman afford noon. Kaya ang ginawa niya na lang di ba, sa International City ko na nakatira. Ay lumipat din siya doon ng tirahan niya, kumuha siya ng doon, partition, yung kurtina lang, yung partition. At yun na nga, doon na daw ako tumira, kumbaga magsama na kami. Ako naman, syempre, mahal ko rin naman talaga asawa ko noon, kahit na hirap kami sa buhay noon, ay nagtitiis din ako kahit na madalas kami mag-away. Ang bayad yata nung sa may partition dati sa may tinira namin, 750 lang yata o 1,000 siguro. Marami yun, mga kurti-kurtina lang. May mga Pinoy din na magkapareha, meron naman Pinay na Indian, ako naman Pinay Pakistani, merong itim, ganyan. Tapos maraming mga bachelor na mga Pakistani yata at Indian, yun, hindi ko alam. Basta yung isang kwarto na malaki na puro mga bed space, puro lalaki yun. Ang kagandahan lang sa may mga partition na ganyan, pagkagabi na. May maririnig kang mga kung ano-ano. Yung iba kasi parang walang pakialam ba sa mga katabi na kapartition. Kahit na mag-ingay, maririnig mo yung ingay. Kaya pag marinig mo yung ingay, gagaya ka na lang din. Ano akala nyo? Kayo lang ang pwede? Abi, ako talaga, hanggat maaari, ayokong kumuha siya ng gano'n na titira namin. Kasi nga, gastos na naman yun. Ganun daw ang gusto ng pamilya niya. Meron daw ba mag-asawa na hindi magkasama? Ganun. Kaya, inano rin siya ng pamilya niya na kahit hindi na muna sila mapadalhan, basta kami magkasama. Hinayaan ko na kahit na mahirap para sa akin yun. Kasi nga, imbis na doon na lang ako susunduin ng driver sa dati kong tinitiran, pupunta pa ako doon. Pero para sa kanya nga, para sa kaligayahan niya, ay sige kako, total siya naman na magbabayad. At dahil nga hirap na hirap pa kami ng time na ito, ay kahit sa may bus, wala kaming pambayad. Walang laman yung NOL card. Kasi nga, yung tinitirhan namin, medyo malayo dun sa accommodation ng company. Kaya kailangan namin pumunta dun. Kaya kaaga-aga kong gumigising para makapunta dun agad. Minsan nga, di ba, dalawa kami. Yung NOL card, isa lang yung ipapunch namin. Kasi isa lang yung may laman. Pero minsan, nagsasabi kami sa driver na walang laman NOL card namin, ganito, ganyan. Merong driver na, sige, ganyan. Pero merong driver na magagalit. Pero kadalasan, sinasabi ng driver, pag may mag-inspection at mahuli ka, magkaka-fine ka, ganun. Kaya inaaway ko na naman siya. Sasabihin ko, tingnan mo nga kako, buhay natin, kako. Kahit sa NOL card lang, wala kang mailaman. Pero naaawa rin kasi ko pagka inaaway ko siya nung mga time na yun. Gusto niya lang naman ako makasama. Kaso nga kasi, ang hirap-hirap naman ang buhay noon. Basta araw-araw yun, hinahatid niya ako doon. Tapos, saka siya papasok sa trabaho niya. Kwento ko pala sa inyo, nung sa accommodation pa pala ako nakatira, ay marami kong karanasan sa mga kalahi ng asawa ko na nakakatawa. Nung minsan, gabi na nga, bibili ko ng mailuluto ko, pumunta ako sa may grocery. Ngayon, merong Pakistani na nauuna sa akin, ganyan, naglalakad. Hinayaan ko. Kasi baka pareho lang kami ng pupuntahan sa groceryhan. Ayan. Nang matapos na ako mag-grocery, uwi na ako. Siya rin, papunta naman din sa pupuntahan ko. Pero wala siyang dala, ha? Hindi siya bumili. Nauuna naman siya maglakad. Kaya hindi ko iniisip na sinusundan niya ako. Kasi nauuna siya Tapos, pumasok din sa may building na tinitiran ko. Sabi ko, baka mayroong kakilala dito o baka dito rin siya nakatira. Ngayon, nung sa elevator na kami, pinindot niya 3. Third floor nga ba kami nun o second? Third floor nga kami. Hindi na ako pumindot kasi same floor din kami. Nung paglabas sa elevator, biglang tumayo dun sa may harapan ng tinitirahan namin. Ngayon, pumasok ako, sabi ko sa mga kasamahan ko, uy,
meron ka kung tao dun sa may labas. Sabi ko, kakilala nyo ba yun? Ang silipin naman ng mga kasamaan ko, ay wala naman. Wala na siya. Ayun, nakakatakot talaga. Sabi nga ng isang kong kasamahan, ay wag ka nang mag-alala. Normal na lang yan. Nung may sampahan, lumabas kami. 3 kami, nagpadala sila ng pera pala. Sumama ako sa kanila noon. Eh ako hindi pa nagpadala kasi hindi pa ako sumasahod noon eh. Ngayon, biglang sa may madilim na parte, may pusa. Meow, meow, sabi. Parang galit pa nga yung pusa eh. Meow! Parang ganyan pa nga yung tunog eh. Tapos bigla, sa halaman may biglang tumalon. Pakistani na naman. Ay, sobra gulat ko. Tumili talaga ako ng malakas. Sabi sa akin ng dalawang kasama, uy, bunga nga mo. Sabi sa akin, paano nga kakuya, nagulat ako. Hindi naman lahat ng Pakistani ganyan ha. Kumbaga, merong mga Pakistani talaga na ganyan sa abroad. Pero alam nyo, yung mga Pakistani dito sa Pakistan ay ibang-iba sa abroad. Kasi dito, hindi ko pa naranasan na may nagpanggap na pusa. Oo, titingin sila sa'yo, mamamangha, ganyan. Kasi nga, foreigner ka. Madalang sila makakita ng foreigner eh. Lalo na sa village kami, kaya madalang silang makakita ng foreigner. Pero mabait sila dito, lalo na sa mga foreigner. At saka dito kasi, hindi pwede yung susundan mo yung babae. Di mo nga pwedeng kausapin eh. Lalo na lalaki ka, kakausapin mo. Ganon, pag dumaan, ganyan, yung babatiin mo, hindi pwede ganon dito. Kasi, oras na magsumbong yung babae na yun sa may pamilya niya, ay susugod ang buong angka nun. Bugbog, sarado ka. Hindi lang ikaw, pati pamilya mo, bugbog, sarado rin sa kanila. Pero ako, siguro kasi foreigner ako, minsan may kakausap sa akin, magtatanong, ganyan. Pero alam mo yun, yung parang ilang pa rin sila kung paano ko i-approach. Kadalasan naman tanong nila kung taga saan ka, kung kamusta ang Pakistan, ganyan lang naman. Minsan pag lumalabas kami, di ba naglilibot kami, pinaglalaro ko yung mga bata sa park o kaya sa mall, ganyan. Minsan may nakakausap ako mga Pakistani, kinukuha yung number ko, iniimbita ako sa kanila, ganun. Basta natutuwa sila kasi nga foreigner ka. Kaso wala naman akong local number dito sa Pakistan. Kasi nga yung cellphone ko ay galing ibang bansa. Hindi gumagana dito sa local number. Pwede siyang gumana kaso kailangan mo magbayad. Ang mahal ng bayad. Para ka na rin bumili ng bago. Total naman, gumagana naman siya sa wifi. Ay hindi na kailangan ka ako ng local number. Balik na ulit tayo sa Dubai. Napunta na tayo sa Pakistan. Kung saan napupunta yung usapan natin. Yung pangyayari sa akin na yan na may sumusunod, may pusa, hindi ko kunikwento sa asawa ko yan. Ay baka lalong mapraning ko ikwento ko. Ay naalala ko na kung bakit pala kami nag-away dati sa may metro, sa may parang MRT sa Pinas. Kasi nga, nung nakasakay kami sa may metro, merong lalaki na nadikit sa akin. Hindi naman maiiwasan yun, di ba? Sa may metro, lalo na kung maraming sasakay. Tinulak ba naman niya? Sabi niya, excuse me, sabi niya. Kasi nga, nadikit sa akin. Ay, ako hiyang-hiya ho. Hiyang-hiya ako. Nakakapit pa ako nun sa may parang poste. Dumikit yung baraso ng lalaki sa akin. Itinulak niya yung baraso. Ay, nako, kako. Ay, ano ba akala niya sa akin? Si Marian Rivera. Hindi maiiwasan yung ganun sa metro. Kung ayaw niya nang may madidikit, bumili siya ng sasakyan niya, di ba? Basta, may mga time talaga na stress ako sa asawa ko na gusto ko na talagang tumakbo ng papalayo. Pero dahil nga mahal ko at ayoko kasing isipin niya na scammer ang mga Pinay na pagkatapos niyang dalhin sa Dubai, ay magkatrabaho, ay iiwan na siya. Kaya nga ang ginagawa ko nung pag sumasahod ako, talagang inaabutan ko siya, pang-awas ba sa mga naging utang niya dahil sa akin. Ayaw niyang tanggapin, pero ako, pinipilit ko talaga na kunin niya. Kasi nga, para hindi niya isipin na gano'n ang mga Pinay. Pag may nangyayari pala sa akin sa trabaho, kunwari, nabastos ako, ganyan, ay lalong napapraning yung asawa ko. Kaya gustong-gusto talaga na huminto na ako sa trabaho. Kung minsan kasi, ay hindi ko akalain na walang hiya yung lilinisan ko, kasi sa likod ng masjid, mayroon dun tirahan. Maliit lang siya, parang 1 kwarto lang yata, may salang maliit. Merong CR. Parang ganyan lang o baka 2 kwarto. May daddy pa nga ng bata Una niyang pinagawa sa akin, pinalaban niya sa akin yung mga damit. Nilaban ko. Isinalang ko sa washing. Ngayon, habang nakasalang, pumunta ako sa kusina. Yung kusina ang nililinis ko na. Kaya nga nakakita ko na may daddy yung bata hinugasan ko rin. Nagulat ako. Parang may pumipisik sa likod ko. Pinipisikan pala ako ng pabango. Tapos sabi sa akin, sa akin na lang daw yung pabango. Alam nyo ba, nung hinihintay ko siya, dumating. Kasi matagal na ako naghihintay, hindi pa siya dumadating. Binaba na ako ng driver.
Abe, nung dumating siya, seryosong-seryoso pa yung mukha niya. Hindi mo akalain na ganun siya. Akala mo matino, ganun. Kakundura pa siya nun eh. Tapos mahaba yung balbas. Tapos, naghain siya. Mga prutas, pagkain. Pinapaupo ako, sabi sa akin ay kumain daw muna ako bago ako magtrabaho. Sabi ko naman ay ayoko, pinya pa nga yata yung isang prutas na nakita ko na, basta mga prutas. Kahit na natatakam ako sa pinya talaga, ay ayoko ka ako. Umalis siya sa likod ko, ang ginawa ko, pumunta ako sa CR. Doon ako naglalabas sa CR eh. Ang ginawa, kumatok na naman, ade binuksan ko naman. Hinimas ba naman yung mukha ko? Ang sabi sa akin eh, ang ganda ko daw, gusto daw niya magkaasawa ng Pilipina. Tapos wala daw problema sa pera, kahit magkano daw. Sabi ko naman, ay no, sabi ko haram. Ang umalis, minessage ko yung driver namin. Hindi ko alam kung tinawagan ko o siya tumawag sa akin. Basta nagkausap kami. Sabi nga niya ay umalis na daw ako. Umabas na daw agad ako sa bahay. Kaya nung makita ko siya na nasa kwarto, may ginagawa, ay bilis kong nagtatatakbo. Dinampot ko agad yung bag ko. Tapos yung pinto kanyo nakalock na. Pero yung lock niya lang naman, yung lock nung unang panahon yung idinudusog. 2 lock pa nga, ay bilis-bilis kong binubuksan yung lock saka ako nagtatakbo. Tapos sinusundan ako, ang sabi ba naman sa akin what happened daw to my maid kapa sa akin Kasi nga, maraming nagsisimba dun sa may masjid, diba? Natakot siguro na baka mamaya magsabi ko dun. Kaya ang bilis niya akong hinahabol. O baka nung time na yun, baka tinawagan na siya nung sa office namin. At sinabi nga yung nangyayari sa akin. Kaya siguro natakot. Kaya simula nun, hanggat maaari, hindi ako ipinapadal sa lalaki. Kung ipadala man ako, may kasama ako, ganun. Pero minsan, nakakapaglinis din ako sa lalaki lang, ganun. Kahit mag-isa lang ako. Meron pa nga na customer na malinis. Gusto niya talagang tubigan kahit na lalaki malinis. Hindi naman lahat bastos. Madala nga lang yung bastos. Pero makakatagpo ka talaga. Masasayo na lang talaga kung tatanggapin mo yung offer nila. Madalas pa nga pag naghihintay ako ng driver, kunwari sa baba ng building, ganyan, hinihintay ko yung driver dumating. Yung minsan nga, 2 Chinese yun. Tinanong ako kung nagpa-part-time daw ba ako. Ang ginagawa ko naman, tumatalikod ako kasi sa uniform namin, may number doon sa opisina. Akala ko naman kasi, parang naghahanap sila na maglilinis, ganun. Pero sabi sa akin ng mga katrabaho ko, ibang part-time yung gusto noon. Minsan, lokal din. Minsan nga, pogi pa, nagtatanong sa akin kung nagpa-part-time ako Pero syempre, dahil ako tunay kung magmahal. Ay, tapat ako kung magmahal ba? Nung palang mga 2 months pa lang ako nun sa trabaho, ay pinaplano na namin magpakasal. Siya talaga ang planong-plano. Pero ako, okay lang rin naman sa akin nun magpakasal. Kahit na nabibisit ako sa kanya, parang tinanggap ko na sa sarili ko na, andito na ako sa ganitong sitwasyon. Kako? Sige na nga. Parang napilitan pa yan. Ngayon, nung inaayos na namin yung mga requirements para sa pagpapakasal, ay may nangyari.